Pangatlong ani namin mga mare dito sa aming tanim na sitaw. Kaya naman ay for the go. Huy! Maaga pa lang mga mare ay pumunta na nga kami dito sa aming tanim. Ngayong araw kasi mga mare naka-schedule yung aming ikatlong ani dito sa aming tanim na sitaw. At bago nga namin mga mare simulan ang pagpipita sa ito at ipapakita ko nga muna sa inyo kung ano nga ang itsura kapag marami nga bunga. Pero hindi nyo nga mga mare masyadong makikita dahil grabe sobrang dilim pa nga nung mga oras na ito. Kung hindi nga ako nagkakamali mga mare ay parang 4 AM pa nga lang nung mga oras na ito. Kapag ganitong sitaw nga mga mare kailangan nga ay mas maaga tayong nag-harvest para hindi nga tayo abutin ng init. Dahil bukod sa mainit na nga mga mare sa balat ay talaga namang napakabilis din naman lumambot ng sitaw kapag naiinitan. Kaya naman kung mapapansin nyo nga mga mare yung mga nagtitinda nga sa mga palengke ay talaga namang panay na nga ang pagdidilig ng sitaw sa kanilang mga paninda. At sa videong ito mga mare halos kalahati pa nga lang ang aming napipitasan pero ayan na talaga namang napakarami. Nagpahinga lang kami dito saglit mga mare para magkape dahil talaga namang humahalat na nga ang aming tiyan. Bali tinulong na nga namin mga mare sa pagpipitas dito yung mag-asawa ni Kuya Carlo. Dahil kung kami nga lang mga mare ay talaga namang aabutin na nga kami ng matinding init. Ibang iba pa naman ngayon mga mare ang panahon dahil kapag nakainit ay talaga namang napakatindi rin naman. Tapos pagdating naman ng hapon mga mare ay talaga namang babanata naman ng ulan. Medyo maliwanag na nga mga mare ng mga oras na ito pero malapit na rin nga kaming matapos sa pagpipitas. Medyo mahirap nga mga mare yung aming pagpipitas kanina dahil Diyos mio marimar nalubat nga ang aming mga flashlight. Nagalimutan nga mga mare sa pagcha-charge kaya naman ay talaga namang medyo nahirapan nga kami. Kaya naman thank you Lord pa rin talaga mga mare dahil malapit na nga magliwanag nung nalubat nga ang aming mga flashlight. Bali pagkatapos ko nga sa linyang ito mga mare ay hindi na nga ako magpipitas at magsusorting na nga lang ako dun sa aming kubo. Tatlong linya na lang kasi mga mare yung natitira at sakto nga tig-iisa na nga lang silang tatlo. Hindi kami updated mga mare sa presyo ng sitaw kaya naman ay talagang araw-araw nga ay kami nga ay excited. Wala kaming idea mga mare kung tumaas or bumaba ang presyo. Bali din nga mga mare ay tapos na nga ako mamitas kaya naman ito at sisimulan ko na nga rin ang pag-sorting. Mabilis lang naman pilian ito mga mare dahil kalimitan nga lang naming tinatanggal dito ay yung mga maiksi. At nung matapos na din nga mga mare sila sa pagpipitas sa ito at tinulungan na rin nga nila. Para naman mas mabilis na nga kaming matapos mga mare at sabay-sabay na nga lang din kaming makauwi. Ang sarap lang ding isipin mga mare na meron nga tayong mga ganitong kapatid na umaalalay nga sa atin sa mga gawain. Basta sabihin nga lang namin sa kanila mga mare na hindi nga namin kaya ay talaga naman parating nga to the rescue ang mga at talaga namang medyo masama pa nga mga mare ang pakiramdam ni ate nung mga oras na yan pero talaga naman tinulungan pa rin nga kami. Uso nga ang sakit ngayon mga mare pero nagpapasalamat pa rin ako sa itas dahil talaga namang hindi nga ako kinakapitan ng ubo at sipon. Mukha nga lang ako malakas palagi mga mare pero kapag ako nga ay nagkakasakit ay talaga namang napakamaramdamin ko. Mabuti na nga lang at meron nga akong vitamins na iniinom ngayon mga mare pero kung mapapansin nyo nga ay talaga naman tumataba na nga ulit ako. Hirap na naman nga ako mga maring bumalik sa pagdadayet. Pero malay natin baka sa susunod na panahon ay makapagbalik loob na nga lang ulit tayo sa calorie deficit. At bali din naman mga mare habang nagsusorting nga kami ay binabandil na nga rin ni Mister itong aming mga napipilian. Bawat plastic nga na iyan mga mare ay 10 kilo nga ang laman kaya naman ito at nakakuha nga kami ng 6 na plastic. Kaya naman dito sa aming pangatlong harvest mga mare ay nakakuha nga kami ng 60 kilos. Hindi na rin masama mga mare para sa kagaya namin na unang beses nga nakapagtanim ng ganito karaming sitaw. At ipapahila na nga rin namin ito mga mare papunta doon sa tabing kalsada. Mabuti na nga lang mga mare at talaga namang napapakinabangan na rin namin itong aming alagang kalabaw. Hindi na namin kailangan pang umupa mga mare kapag ganitong kaya namang hilahin ng aming alaga. Sobra lang talagang pagpapahirap sa amin mga mare nung sobra-sobrang pag-ulan at hindi na nga matuyo. Pero wala din naman tayong choice mga mare kundi kayanin na nga lang. At pagka-uwi nga namin mga mare ay bumili nga kami nitong hipon na talaga namang parang ang sarap nga ng sinigang. Pero sabi ko nga mga mare ay si Mr. na nga lang ang magluto para naman ay masarap. O siya hanggang dito na lang mga mare, maraming salamat, stay safe, God bless, bye, bukas ulit.